Welcome sa ating pagsusuri. Usually, kapag pinag-uusapan natin ang kasaysayan, laging Maynila o Luzon ang bida, di ba? Pero wait, paano naman ang iba pang bahagi ng bansa? Today, iiwan muna natin ang nakasanayang kwento at aakyat tayo sa malalayong kabundukan ng Mindanao. Doon, may isang lokal general na halos hindi mo na mababasa sa mga pangkalahatang libro, pero literally, napanginig niya ang mga tuhod ng mga armadong Amerikanong mananakop. Handa na ba kayong makilala ang tinaguriang Liberating Ghost of Mindanao? Let's get into it. Okay, let's dive into this. Sino nga ba talaga itong si Kapitan Kulas? Ang tunay niyang pangalan ay Nicolas Capistrano. Pero para sa mga tauhan niya at sa mga taong ipinagtanggol niya, he was so much more than just a name. Itinuturing siyang lihim na tagapagtanggol ng mga Bisaya at Mindanaoan. Imagine, isang pinunong umusbong noong panahong kailangang-kailangan siya at isang taong nagdala ng matinding sakit ng ulo sa isa sa pinakamalakas na puwersang militar sa mundo noon. Paano niya ba nagawa yon? Unang bahagi, abogado, naging magiting na general. Tingnan natin ang kwento ni Nicolas Capistrano noong taong 1900. You see, hindi siya ipinanganak na sundalo. Wala talaga sa plano niyang mamuno sa isang madugong labanan. Sa totoo lang, isa siyang formal na abogado, isang edukadong tao na nagtapos sa Maynila at pluma ang pangunahing sandatang hawak. Pero nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, the situation demanded a general. Kaya walang pag-aalinlangan, binitiwan niya ang panulat para humawak ng bulo at baril sa Mindanao. Bumalik siya sa Cagayan de Misamis, na kilala natin ngayon bilang Cagayan de Oro, para harapin ang mga mananakop at pamunuan ng pag-aaklas ng mga kababayan niya. What a massive character arc, di ba? Ang bumulaga na lang sa mga Amerikano ay itong tinatawag na Liberating Army of Mindanao. Isang lokal na puwersang revolusyonaryo na mismong binuo at pinamumuno ni Nicolas Capistrano. Bakit may napakalaking bigat nito sa kasaysayan natin? Kasi isipin nyo ha, sa gitna ng matinding kakulangan sa mga baril, bala at pondo, nagawa niyang pag-isahin ang mga ordinaryong tao. Pinagbuklod niya ang isang hukbo na halos walang sapat na armas para sa lagi ng isang global superpower. Ang naging puhunan lang talaga nila, tapang, talino at ang solidong pamumuno ni Kapitan Kulas. Ikalawang bahagi, ang labanan sa Agusan Hill. Dito papasok ang matinding taktika at kagitingan. Itong labanangang ito, it's like a scene straight out of an action movie. Dito talaga nasubok ang galing at diskarte niya laban sa mga dayuhan. Kaysa makipagsabayan sa lakas ng putok ng baril ng mga Amerikano, which was impossible by the way, ginamit ni Kapitan Kulas ang talino niya at ang mismong kalikasan ng Mindanao. Ang nangyari, parang mga multong bigla na lang lumilitaw sa masukal na gubat ang kanyang mga tauhan para magsagawa ng isang nakakagulat at matagumpay na surprise attack. Sobrang kinainisan ito ng mga mananakop. Frustrated na frustrated sila. Pero on the flip side, ito rin ang dahilan kung bakit napilitan silang magbigay ng matinding respeto sa kanya. Pero alam nyo kung ano ang talagang nagsemento sa reputasyon niya? It was his incredibly high principles. Ayon sa kasaysayan, hindi niya pinahintulutan ang pang-aabuso sa mga sibilyan sa gitna ng gulo. Hindi lang siya isang magaling na taktisyan Sa gitna ng madugong digmaan kung saan napakadaling mabulag ng mga tao sa karahasan, nanatili siyang protektor ng masa. Crucial point yan. Ito yung bumuo sa alamat niya, isang bayaning may totoong malasakit sa mga ordinaryong mamamayan na naipit sa sigalot. Ikatlong bahagi, taktika at multo ng Mindanao. Pag-usapan natin ng mga alamat sa panahon ng digmaan. You know, sa panahon ng digmaan, hindi talaga maiiwasang umusbong ang mga local myths tungkol sa mga magigiting na pinuno. At kay Kapitan Kulas, marami niyan. Dahil sa estilo niya ng pakikipaglaban, nakilala siya sa kanyang malamulton paggalaw sa gubat na nagpapalito sa kalaban. Tila alam din daw niya ang bawat bitag at galaw ng mga Amerikano bago pa man ito mangyari. May umuugong pa nga na usap-usap na mayroon siyang anting-anting, dahilan para maging tila invincible siya sa paningin ng masang Bisaya. Siyempre, walang official record na magpapatunay sa mahika na yan, pero yung sunod-sunod at pambihirang swerte niya sa pag-iwas sa kamatayan, yun ang naging myth siya para magkaroon ng labis na lakas ng loob ang mga tao na patuloy na lumaban. Ika-4 at huling bahagi, pagsuko at pamana ng bayani.
ang naging sakripisyo niya noong 1901. Madalas, kapag sinabing sumuko sa digmaan, tinitingnan agad natin yan bilang isang pagkatalo, di ba? Pero para sa ating general, iba ang kwento. Umabot na sila sa punto kung saan naging sobrang haba at hirap na ng kanilang guerrilla warfare sa kabundukan. Dumanas ang hukbo niya ng matinding gutom at pagod. Kaya ginawa niya ang pinakahuli at siguro pinakamasakit na hakbang, ang sumuko. Pero take note, sumuko siya hindi dahil natakot siya sa mga Amerikano. Sumuko siya para iligtas ang mga inosenteng civilian sa bayan ng Noveleta. Pinilit ng malupit na realidad ng digmaan na ibaba niya ang kanyang armas para isalba ang mga taong mismong ipinaglalaban niya. Isa itong kalkuladong sakripisyo para mailigtas sa gutom at kamatayan ang kanyang mga kababayan. At hanggang ngayon, ang pamana niya ay patuloy na nabubuhay. Isa siyang permanenteng simbolo ng paninindigan ng Mindanao. In fact, kung papasok kayo sa Cagayan de Oro ngayon, makikita nyo ang pangalan niya na nakaukit sa mga kalsada at sa iba't ibang monumento roon. Mula sa pagiging isang tahimik na abogado hanggang sa maging isang maalamat na general na isinakripisyo ang sariling kalayaan para sa kapwa, ito ang uri ng kwento na hindi lang dapat manatili sa Mindanao. Kwento ito na dapat ipagmalaki at malaman nating lahat sa buong Pilipinas. Bago natin tapusin ang ating paghimay sa kwentong ito, gusto ko kayong iwan ng isang tanong. Sino ang nakalimutang bayani sa inyong sariling probinsya? Marahil tulad ni Kapitang Kulas, mayroong isang abogado, guro o simpleng manggagawa sa inyong bayan na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan na tinatama sa natin ngayon, pero unti-unti nang ibinabaon sa limot. Hanapin ninyo ang mga kwentong yan at ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Sama-sama nating buhayin ang mga alaala ng mga tunay na nagtanggol sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.